Verse 1, all together sing. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Atong andamon ta mga halad balihog atong tithes and offerings. Magampo ta dalaygo nagbuhi nga Dios nining kagabhion. Father, we thank you sa kaygayonan nga makasimba minimo, makaawit minimo Lord, makadaig mi sa imong buhi nga pangalan o nakahatod mi sa mga among alampuanan diha kanimo Ginoong Dios. Nagatuo mi nga ikaw naminaw sa pagampo namo ug nagatuo mi nga ikaw motubag Ginoo sama nga imo nang gitubag ang uban namo mga pagampo o Dios. Dalaygon ka nining kagabhion akong pagampo nga ikaw magabless sa mga offering. Salamat po sa kagayunan nga gitagaan nimo kami aron kami makahatag diha kanimo Ginoong Dios. You continue to work in our hearts nga mahimo mong obedient diha sa giving, mahimo ming generous diha sa giving, Lord God. Kinasayod kami, Lord God, nga among paghatag diha kanimo tunay padulngan sa imong kahimayaan, Ginoong Dios. Bless ang offerings, even the rest of the service tonight in Jesus' name. Amen. As we give, let's listen to the special number, please.
hopes and dreams and plans, I place within your hands, Lord. I give my life to you. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. All I ever want to be is what you want of me, Lord. I give my life to you, and all my hopes and dreams and plans I place within your hands, Lord. I give my life to you. Give my life to you. I gave my life to you. Amen. Let's all stand, please, and open our Bibles to multiple verses tonight as our springboard text. It's open to 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17. You're there? Say amen. Atong dunganan sa pagbasa. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17. Ready? Read. Pray without ceasing. Turn to Ephesians 6:18. Ephesians 6:18. Ano? Read. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Colossians 4:2. Colossians chapter 4, verse number 2. You there? Read. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Romans 12:12. Romans 12:12. Are you there? Ready? Read. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Magampo ta dalaygon og buhi nga Dios. Dining kagabion kami nagaduol kanimo sa pagsimba o sa pagampo. Tabangi kami karong gabi una, Ginoo. Dasiga kami o hagita kami pagbalik nga mahimong mainampuon diha kanimo, Ginoo. O nga sa panahon nga muampo mi, nga dunagi unod nga gikan sa mong kasing-kasing o Dios. Tabangi kami karong gabi una, Lord God. Give us revival in our prayer lives. In Jesus' name, amen. Please be seated. One common thought we can get from all these verses nga atong gibasa is consistency. Amen? Consistency. Sa sa Thessalonians, pray without ceasing. Pag-ampo sa walay hunong. Sa Ephesians, praying always. Sa Colossians, continue in prayer. Sa Romans, instant in prayer. Amen? So one common thought we can get from all these verses is consistency. Consistency. Paul, the Bible, God is pushing us to be consistent in prayer. Giduot ta sa Ginoo, gidasig ta sa Ginoo nga mahimo tang makanunayon sa pagampo. Prayer is a spiritual battle that requires spiritual courage and strength. Wala ga pasabot nga maayo ra gyud kaglawas, makaampo gyud ka pirmi. Kay dili gyud physical nga kusog ang gikinahanglan aning pagampo. Spiritual.
Gani na pa'y mga panahon nga gihilantan ta pero mainampuon kay ta. Amen? Na mga panahon nga kapoy kay atong lawas pero tungod kay lig-on ang atong espirituhanong kinabuhi makahimo gyapon tas pag-ampo. Pero naay mga panahon nga lig-on atong lawas pero di ta mo ampo. Nga naman tungod kay ang pag-ampo usa kini ka ebidensya that prayer is a spiritual battle that requires spiritual courage and strength. In my 28 years of being a Christian, 28 na ko katuig sukad na luwas sa grasya sa Ginoo. I can say that I can say that it is really hard to be consistent in prayer. Makaingon gyud ko nga dili gyud sayon or lisod gyud nga mahimo kang consistent sa imong pag-ampo. I can say that it is only by the grace of God that we can continue in prayer. So tonight, I would like to preach on truths God has laid in my hearts on how to build a consistent prayer life. Kung saan na to pag-build ang atong inampuan o ang atong kinabuhi nga mahimong consistent diha sa pag-ampo. Nga dili kay nakaampo tarong adlaw, ugma dili na sad. Dili kay natagbaw na lang ta karon sa tong pag-ampo, ugma mayon ka grabe tong ampo no gahapon karon pwede rag di isa mag-fasting sa karon sa prayer. No. God, sumala sa mga bersikulong atong gibasa karong gabiuna, He wants us to be consistent in prayer. Dili na malalis nga ang pag-ampo epektibo. Dili na malalis nga ang pag-ampo dunay dakong kahimuan sa atong kinabuhi. Dili na malalis nga daghan ang gipangtubag nga pag-ampo. Kay balutan ang nga truth. Pero sa panahon sa ting ampo, malimot gyapon ta. Nga kinahanglan ta maampo. Amen. Hello? So dita magdugay ni kagabi on how to build a consistent prayer life. Number 1, unsa may mga butang or mga factors, I may miss some points or pwede nga naay mga butang pa nga akong madugang ani, pero tulo ra sa akong i-share karong gabi una. Tulo ka mga importanteng butang nga makatabang nato unsaon nga ma-build up nato ang consistent nga prayer life. Number 1, keep a humble thought that you need God. Keep a humble thought that you need God. Amen? Because the moment you deny the reality that you need God every day and in every area of your life is the time or the moment you distrust the idea of prayer. Namina mo? Sa panahon nga di na ka mo tuo or murag less na ang imong panghunahuna nga nagkinahanglan kag Dios, mo nay panahon nga muhatag kag gamay na lang pagtagad sa pagampo. Nga naman wa man ka naghunahuna nga nagkinahanglan ka sa Dios. So unsaon nga ma-build nato atong consistent prayer life? Every day keep a thought, a humble thought. I need God. Na ako'y kwarta but I still need God. I'm in good shape, I'm in good health, but I still need God. Na ako'y intelligence, bright ko, salamat sa Ginoo, but I still need God. Kamao ko mo drive, sa sukad sa kong pag-drive, wa pa ko na disgrasya, salamat sa Ginoo, but I still need God. I know how to preach, but I still need God. I understand my Bible, but I still need God. Keep a humble thought that you need God. Because the moment you deny the reality that I need God, you need God, that's the moment that we do not come to the Lord in prayer. We need God at good times as well as in the bad times. Sometimes, kapila na nato ni giagian nga thought, nga ang Ginoo murag himuon na natong emergency. Nga kinahanglanon na nato ang Ginoo sa panahon nga lisod ta. Pero sultian ti ka, bisag na kay kwarta, you need God. You need God to give you wisdom on how to spend your money. Amen? Bisag okay lang imong panglawas, you need God to keep it healthy. Amen? Keep a humble thought that you need God. Usa sa mga butang nga gamiton sa yawa nga dili ta maka-build up sa tong prayer life nga consistent is naay mga panahon, to be honest, and if you would like to be honest also, nga naay mga adlaw nga murag makaingon ka, dili ra kayo kinahanglan ron. Total, naa pa man ko'y makuptan.
Okay pa man akong panglawas. Okay naman akong pamilya. Wala man nagkasakit akong mga anak. Na may gipadala akong anak. Wala man may nag-away sa akong bana. Linaw raman akong pamilya. Dili lang sa kayo ko ramudot-dot sa pag-ampo. Mao na mga butang nga gamiton sa yawa nga maguba atong consistency sa atong prayer life. Nga naman, we are in the moment of relaxation. We are in the moment of laxity. Kana bang, okay lang, relax lang ko. Amen. So one thing that would help us tonight nga ma-build up na to atong consistent nga prayer life is to always give a thought, I need God. I need God. Lord, gikinahanglan ti ka. Na may bugas ang bugasan, pero gakinahanglan ti ka, Ginoo. Na dili in tao na ihiag ilaga ang bugas. Amen? Maayo man ang akong pangwarta karon pero gakinahanglan ko nimo gihapon, Ginoo. Hello? Maayo raman among panglawas, okay raman among relasyon sa akong bana, kasawa, may nag-aaway, pero I still need God. Nga naman, kung naamoy kalinaw, praise the Lord, and you need God to keep that peace at home. Na kay kwarta, you still need God nga ang Ginoo magbantay ni ana. Hello? We need God at good times as well as in the bad times. Oftentimes, our good situation will keep us from needing God. Sometimes, kung ibutang ta sa Ginoo kay kining kinabuhi, mura ra magunigligid, usay nakas ubos, usay nakas babaw, murag dagat, murag usay hunas, usay taob. Pero naay mga panahon usahay nga ang panahon sa tong taob gamiton sa yawa nga di ta manginahanglan sa Ginoo. Mao nang mapugos ang Ginoo nga ipaagi na pugag hunas aron manginahanglan ka. Amen. Malinawon ra unta, okay ra unta, mapugos ang Ginoo nga tagaan kag kagubot aron manawag ka sa Ginoo. Amen. Kay dili gid baya unta na mo'y plano sa Ginoo, ang iya bayang plano sa tong kinabuhi to give us peace and unexpected end. He knows the thoughts that He's thinking towards us. He wants us to be at ease. He wants us to be in good shape. Pero na mga bad things may tubos itong kinabuhi. Nga naman, kakita ang Ginoo nga sa panahon sa good situations, sa panahon sa good times, sometimes atong gilesen ang atong panlantaw nga nagkinahanglan tag Dios. Sometimes our bad situations also can keep us from needing God. Usahay, mangluod tas Ginoo. Natay bad situation, natay mga kahimtang lisod, nasakitan atong kasing-kasing, na frustrated ta, na nawa ang atong mga atong paglaom na putol, atong desire na di ta matawag sa Ginoo. Nakoy kapoy, sigug ampo murag yapon. Hello. Nahiubos ta, pero kinsa man ka para magpadayon ang imong kahiubos. Kay bao ang Ginoo sa imong gibati, He understands your emotions. But for us to dwell in emotion is a sign of immaturity. Natural naman ang ma-emotion ta usahay, pero kung magkinabuhi na ka sa imong emotion, di na mao. Amen? Kaya ang atong emotions, salaon na siya sa thoughts, sa analysis. Kung di nakaka-analyze sa imong emotions, gilupig na ang imuhang utok sa imong kasing-kasing. O ingon ang Bible, the heart is deceitful and desperately wicked. Your heart, my heart is deceitful and desperately wicked. Munang di ta magpadala sa emotion, kanuna nitong salaon sa pulong sa Dios. Nga naa sa atong hunahuna. Amen. Ayaw padala sa bad situations. Ayaw padala sa bad times. Nga di ta manginahanglan sa Ginoo. Sometimes also our own ability can keep us away from needing God. Just because we know how to do things, just because kabalo ka mangitag pamaagi, usahay di na lang nato kinahanglanon ang Ginoo. And that will keep us away from prayer. Nga naman, kabawa ba ito ko mo diskarte? Kabawa ba ito ko mo istorya? Kabawa ba ito ko ani? Nabi ito ko'y mahimo? Amo nang, di lang ta maampo. Unya nang kita maampo, ang nagwa na mahimo. Sayop. We need God every day. Keep a humble thought that you need God. Do you need God? Amen? Okay naman, Pastor. We're doing fine. We still have jobs and, good salary. Okay. But you still need God. You need God to protect that job nga magpadayon na sa imuha. You need God to protect you to become humble even if you have a good salary. A sustainable money. Nga naman, usahay dito maproteksyonan sa Ginoo. Kay gibiyaan na to ang Ginoo. Psalm 55:16 ug 17.
Psalm 55, 16 and 17. So first of all, one thing that would help us to keep building a consistent prayer life is to keep a humble thought, to always register it in our minds, to always remind ourselves that we need God. Kabasa na ka sa tibok Bible, you still need God. Dugay na ka sa imong Christian life, you still need God. Amen? Taas na kag naabot, malayo nang narating mo, kailangan mo pala ng Diyos. Tila kay, layo na kay kong naabtan, ay, sana, wa na ka nagkinahanglan Ginoo. Dako pa kag maabtan, o layo pa ginunta kag maabtan, kung kanunayo na to panginahanglanon ang Ginoo. The Bible says in Psalm 55, 16 and 17, As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and at noon will I pray. That's consistency. Amen? And cry aloud, musinggit ako, and He shall what? Hear my voice. That's consistency. Nganong consistency? Evening and morning and at noon, he will call upon God, he will cry unto God, he will pray to God, because the psalmist understand that he needs God. David was a king. He has everything. He has all things that he needed in life, but he always kept a humble heart, a humble thought that he need God in his life. Amen? Psalm 5, 1 to 3. Psalm 5, 1 to 3. Are you there? Say amen. Give ear unto my words. Ano mo diha? O Lord, consider my what? Meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shalt thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Reading between the lines, David needed God. Amen? David needed God. So, nganong mo kanunay magkagampo, kay bawo man ka nga dili mabuhi kung wala ang Ginoo. Kay bawo man ka nga dili mo salir ang atong paningkamot kung dili ta ubanan sa Ginoo. Kay bawo man ka that we will not prosper without God, because the hand that will prosper us is the hand of God. So, saan man nato nga makonsistent ang prayer life? Keep a humble thought that you need God. The moment nga mahimo kang hambugiro, nga maguna-una ka, nga wa na ka nagkinahanglan Ginoo mo, na di na ka moampo. The moment nga magsalig na ka sa kwarta nga nasa imong bulsa, the moment nga magsalig na ka sa maayong pagplastar sa imong kinabuhi o sa imong pamilya, mo nang panahon na nga muluag ka sa pag-ampo. Tell me, kanong saan niluag sa itong pag-ampo? Sa diyang nagsalig ka nga okay ra ka. Sa diyang nagsalig ka sa imong kagalingon nga you can fly by your own. You can live by your own. Wa ko na kinahanglan church, wa ko na kinahanglan Ginoo. This will affect in every area of your Christian life. Kanang thought nga okay ra ka, maka-eskwela ra ka, way simba-simba, mo prosper ra ka, way simba-simba, makapanrabaho ra ka, mabuhi ra ka, walay Ginoo, maapil na siya tanan kung magunahon na ka nga murag wa na ka nagkinahanglan. Maulaw lang ka mo admit, murag hambugiro ra man kay paminahon, nga maingon ka wa ko nagkinahanglan Ginoo, pero by your actions it is telling us nga wa ka nagkinahanglan Dios. Amen. Keep a humble thought that you need God. Number 2, always remember that there is no day that we won't need God. Amen? Number 2, keep a hunger for the presence of God. Keep a hunger for the presence of God. Ang sam ng hunger, Pastor? Kagutom. Shall we include kauhaw sa presensya sa Diyos? Amen? Because, as a Christian, kung dili na nato mabati ang presensya sa Diyos ng kinabuhi, mabati nato ang kahawang. Mabati nato ang atong pag-ampo, mura magkutom ras atop. Mabati nato ang atong pagsimba, murag taphaw naman lang, mura naman lang, obligasyon na lang ni. Amen? Mabati nato ang atong pagbasag Bible, mura naman lang gatuman ko anis obligasyon, at least dili ko maigo inigwaling pastor. No? Pero when you are in the presence of God, there is sweetness in it.
there is the sense on it. Doon na kay mabati, doon na kay conversation with God. Ma-feel nimo ang presensya sa Dios imong kinabuhi. Og mo nay atong abson, mo nang muampo ko kay pangtaon nako ang presensya sa Dios. Kay kung wala na kay kagutom atong presensya sa Dios, I believe if we are all saved tonight, kung kay balota nga luwas ta, nakaagitag moment nga lami kaya atong pag-ampo. Nakaagita sa mga sitwasyon nga lami kaya itong komunikasyon sa Ginoo. Nindot kaya itong pag-istorya sa Ginoo. And we also experience moments nga murag layo ang Ginoo. Makabati sa tani ana, normal na. Og mao na nga ang Ginoo i-try niya distant niya kagalingon sa ato so that ato siyang pangitaon. Mo nang gidesign niya ang prayer life kay aron kita mangita niya. Kay nakasulay man tagon sa kalami ang naas presensya sa Dios, mo nang gusto sa Dios nga mangita ta niya. Nga dili ta maangay na lang sa layo nga sitwasyon. Dili tang murag makomportable na lang nga layo kay Ginoo. Okay na lang. Kidelikado ba ya ang kahimtang sa Christian life nga kanang kubalan na ta? Kalos Christian life. When everything becomes a routine, a ceremonial and rites nga, bawal na ko na, Domingo, simba mi, hatag mi, kanta mi, okay na. Pero wala na dulot. Amen. Wala na dulot. Dili na mo mabati. Kana bitong at first nga magtiniil ka, mabati gyud nimo ang therapy sa imong tiil ba? Kita pero indot kay feeling ba? Pero kadugayan na imong tiniil, mura na bud kabag ang sinilas imong kubal, wala na bisag magandagan-dagan pa ka batunan. Di na nimo mabati. Wala na therapy nga mahitabo nga naman. Patay man tong kubal nga mutabon sa imong tiil. Kung lulos o na magtiniil ra gito permente. Magsapatos ra tog mamista. Ligon kay kubal. Mao na usahay ang pulong sa Ginoo lalom kay dulot kung nipis atong heart. Pero kung baga na atong heart, di na mo dulot. Napagaw na lang sa pastor. Amen. Nga naman, kay wala kita mismo, wala naman ta nagtinguha or wala naman tay kagutom or kauhaw sa presensya sa Dios. God's presence is very important to our lives. Amen. Look at the Bible's place in Psalm 63 verse 1. Psalm 63 verse 1. So, unsaon man nga makip nato nga kita maka-build up tag consistent prayer life, pangitaon nimo ang Ginoo. Bation nimo ang kauhaw, Lord, give me more, give me more. Nanamo sa amen. Psalm 63:1, please read. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Gi-compare sa Psalmist, gi-compare ni David ang iyang kahimtang na nalayo sa Ginoo. Kay kaning nga time, kung imo ning balikon sa Book of Samuel, kadto ning gigukod sa ni Saul. Nalayo sa tabernacle, nalayo sa templo, nga wala na si adto-adto sa balay sa Ginoo. Tuwa na siya sa kalibunan, tuwa sa kakahuyan, nag-ampo siya nga Ginoo. Giuhaw ko nimo. Gipangita na ko ang time nga peaceful ang akong kahimtang nga makaistorya ko nimo in freedom, in liberty. Oh God, ingon siya, I early will I seek thee, my soul thirsteth for thee. Giuhaw ko nimo Ginoo. Nangita ang akong kalag, ang akong unod, longeth for thee. Sama sa uga nga yuta nga walay tubig. I am dry. Listen, Christians, kung ang atong Kristohanong kinabuhi, dili na gani mabati ang presensya sa Dios, you will become dry. Amen. Mangliki ka. Uga. You know what dry skin is? It is irritable. A dry skin is irritable. A dry skin is impatient, daling masamad, irritably, so as to a dry soul. Maupod ang uga nga espiritu, uga nga kalag. Tingala ka, di na makita imong Christian nga kinaiya. Amen. Nga naman, ang presensya sa Dios gipahilayo diha kanimo. Psalm 42, 1 and 2. As the heart, kaning heart, natini nga lagsaw.
panteth after the water brooks. As the heart panteth after the water brooks. Kanang usa ka nati nga lagsaw nga nagdagan padung sa may sapa. Kabot mo sa word nga panteth. Naghingal. Naghingal nga nangita og tubig. Tungod sa kauhaw. Amen? As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee. O God, my soul thirsteth for God, for the living God. Amen? Muna nga ang tinuod nga luwas. Tinuod at first, lingaw man ang kalibutan, pero kung tinuod kang luwas, mingawon kas Ginoo. Mangita kag pulong sa Dios, kay kaybaw kang ang pulong sa Dios, mauni imong tubig. Kung tinuod kang luwas, maybe na mga panahon, matintal ka, backslide ka, palayo ka sa Ginoo. But those who are truly saved, dili makaagwanta sa kalibutan because the earth, the world is wilderness and God alone is the water that quencheth your thirst. Muingon ka, Kristohanon ka, o niya, naangay na kas kalibutan, basig di ka tinuod luwas. Maura ganay, eksamino na to. Kaya ng usa ka Kristohanon, di yung ka maangay dito, uhawon ka dito. Amen? Kristohanon kuno ka karon, yagi uhaw kas kalibutan, marag delikado sad na. Amen? Because your soul will feel hunger and thirst for God. Are you listening to me? Insa, my soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Kanus amang kakay si David, wagod sa kabalo, kanus sa humananing gukod ni Saul. Kanus amang ko makabalik ka dito, kanus ka ko makaadto, kanus pa ka ko makasimba. Oh, how I wish ang mga Kristohanon nga dunay babag sa pagsimba, giuhaw unta sila. Makaingon na sila, kanus aming taong kung makasimba, oy, giuhaw na ko, gimingaw na ko sa pagsimba, gimingaw na ko sa pulong sa Diyos. Pero how I wonder, these people claiming to be Christians, mura mag-okay rang way simba-simba. Tinuod bagyog kaha nga luwas, tinuod bagyog kaha nga dunay panginahanglan sa pulong sa Diyos. Kaya ang tinuod nga luwas, uhawon sa presensya sa Diyos. Uhawon sa pagsimba, uhawon sa pagampo, mangita sa pulong nga maoy gikinahanglan sa iyang kalag. Ang kalibutan would be so entertaining, but only the Word of God can enlighten the soul and the spirit. Pwede kang malingaw sa kalibutan, pero lahi ang gipangita sa imong kalag kung tinuod kang luwas. Pwede kang malipay dito, pwede kang magsadya dito, pwede kang makakatawa sa kalibutan, but that only ends up in the flesh. Kutob ra gid na siya sa imong unod, because your soul looks for something else nga dili mahatag sa kalibutan. Your spirit is looking for something else nga dili mahatag sa kalibutan. Ang presensya sa Dios. Mao nay usa sa determinant nga luwas ta. Ito kalibutan. Di gani ka uhawon sa Ginoo, hala eksamina imo kagalingon samtang di pa mag-rapture. Di gani ka uhawon og wali. Di gani ka uhawon og ampo nga tinarong. Basta hindi ka luwas. And that's terrible. That's the greatest tragedy nga imo ma-experience sa kinabuhi nga nakadungog na ka sa word of life, nakadungog na ka sa paging kaluwasan, pero wa ka maka-experience sa kaluwasan. Make sure you're saved. Psalm 84, 2-3. Psalm 84, 2-3. Mailhan man na, kung giuhaw ba ta sa Ginoo, mailhan sa imong priorities in life. Mailhan. Kung sa may mga gipang-una nimo, mga yutanong butang o langit ng butang. Psalm 84, 2-3. Are there any Bibles? My soul longeth. Amen? Sabi ng word nga longeth, nagpangita. Amen? Naghandom. Kung sa ilong gupa, ginahidlaw gid. Amen? Ginahidlaw gid, naghidlaw gid, gimingaw, naghandom. Ang tinuod nga Kristohanon, tinuod nga luwas, maghandom siya sa presensya sa Dios.
Yea, even fainted for the courts of the Lord. Ingon si David, gimingaw na kay ko sa simbahan. Hello? Kumusta kay niya ito mga kaigsuunan nga wanay simba-simba? Mabati ba pugha nila ang kamingaw sa simbahan? Or kabugaton nila nga muadtog simbahan? Ngano ka na nga kabugaton ang pag-adtog simbahan? Delikado na kung dili luwas. Muna kung inyong kapamilya, inyong kauban sa balay, inyong anak, unsa pa, matanaw nyo ilang kinabuhi nga murag walay kalipay sa simbahan o yato ang kalipay sa kalibutan, iampo in tao na nga maluwas. Kaya basig di na luwas. My soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Ingon man gani siya, yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Nasuya si David, maay pa ang sayaw. Kila mo sa sayaw? Ang swallow? Di ba kamantay ka ng mga sayaw o ka ng mga guryon? Mamuyo og simbahan? Binagdagkong building? Siya nga, yay, ang langgam, nakakita yung maayong balay. Wag yun mo alang-alang, wag yun mo alang-alang nga magsalag dito sa kahoy. Tuwag yun si mong altar. May pa ang sayaw ang mga guryon. Bisag dili Domingo, naapa sa simbahan. Kalipay pa nila nga naa sa simbahan. Grabe, no? Nakakita agad sila yun. Nakakita agad mismo si David nga, ninduta, no? Ang swallow, ang sparrow, namuyo man sa templo. Amen. Kamingaw ba sa simbahan nga way nagpuyo? Langgam rin nagpuyo. Naay altar or naay temple dito sa Hindu temple dito sa India sa Rajasthan sana. Basta kay part na sa India. Ilaga mo namuyo. Ilaga mo gihimo nilang mga Dios. Ilang gisimba kay naa kuno diha ang ilahang mga ninuno. Kuyog nilag tulog, kuyog nilag kaon, unya magluto sila, inigmasa nilag harina, mulatay-latay sa harina ang ilaga. Unya bulahan ang pancake nga gilatayan. Kay gitagad ka sa imong ancestors. Salamat ang natay Diyos nga buhi. Hindi ta kinanglan mo simbag ilaga. Amen? Munang tarungon na to, tagaan na to, dakong pagtagad ang pagsimba, magbaton tag-uhaw sa Diyos. People there in India, in Thailand, in Cambodia, they regularly come to the temple because ganahan sila nga mo worship. Alasing, kita ni atay pagsimba nga, klaro ang pulong sa Diyos buhi. Pero naay mga kaigsuunan nga walay kauhaw sa pulong sa Diyos. Na ay mga kaigsuunan nga maglisod, nagbasa, kay dili na makakita, naninguha nga, mahintag makabasa pa ko. Pero ang makabalo mo basa, di mo basa. Na ay mga kaigsuunan nga di na makatarog dungog, oh how I wish nga makadungog pa ko sa wali. Pero na ay mga makatarong og dungog, manampong sa dalunggan. Ang sama na, nagpaila na nga walay kauhaw sa presensya sa Diyos. Ang saan to pag-keep og consistent prayer life, keep a hunger for the presence of God. Kanang gutom ka permente sa Ginoo ba? Lord, gipa Lord, istoryahi pa ko Lord. Usba pa akong kinabuhi. Tangtanga pa ang mga butang nga dili mao, dugangi pa Lord God og mga gamit akong kinabuhi Ginoo. Daginuta pa ko Ginoo, kuyuga ko kung asa ko nimo dadon Lord. Kana unta ba nga tinguha? Dili kay instead bali mahinuon, ganahan mahinuon musibat sa Ginoo. Ayog kalimot. You can run away from God, but you cannot hide. Hello? You can be like Jonah, but God owns the sea. God owns the sea. Hello? Number 3 and last. If itugot sa Ginoo madugangan pa nato ni. Na siguro'y angay natong likayan, keep the parasites
sa imong Kristohanong kinabuhi. Pero kanilang sa number 3, keep in heart those prayers answered by God. Usa sa mga butang nga makatabang na to nga mo build up og prayer life is kanang atong hinumduman ang mga pag-ampo nga gitubag na. Karon na kay situation, bugat imong kasing-kasing, na kay problemang niabot. Hinumduman nimo nga sa una gitabangan kas Ginoo. Kay gitabangan mo kus Ginoo sa una, tabangan sa gunya karon. Nasulbad man to sa Ginoo sa una nga bugat kay problema nako, mutuo ko nga tabangan sa Ginoo karon. Amen. Always remember one thing that will keep us in prayer in every bad situation that approaches us is to remember our past victories with God. Remember our past victories. Hinundumi, pila ka ampo ng imong iyang gitubag. Nya karon pa ka mangluod, karon pa ka maingon nga di na siguro ko tubagon. Hinundumi, kapila na ka gitubag sa Ginoo. Pila ka hilanat giayo, pila ka sakit giayo, pila ka need gisuplayan. Pila ka mga milagro nga nangagi sa imong kinabuhi. You had past victories with God and remember that. Kaya ang yawa maningkamot yung malimot ta ana pero dili pwedeng kalimtan na to eh. Ang yawa maningkamot nga maguba atong prayer life. Pero mga kaigsuunan, one thing that would help us build our prayer life consistently is to keep in heart those things or those prayers answered by God. Just like David when he faced Goliath, faced with a challenge nga dili siya makadaog kuno ni Goliath kay bata pa siya, si Goliath champion, si David wala experience, si Goliath full of experience, si David gamay, si Goliath dako. Si David wala hinagiban, si Goliath dagag hinagiban. Si David dili sundalo, si Goliath sundalo. By comparison, dili gyud makadaog si David. Pero kay balog kag unsa gisulti ni David, gitubag niya kang Saul sa 1 Samuel 17:37 please. 1 Samuel 17:37. He kept that experience with God in his heart. Wa siya laing gitubag ni Saul, wa siya namakak nga nakapatay man sa kong tao. Daghan man sa kong nalupig, wa may record. The only record that he told Saul was his experience with God. And by the way, wa niya ang kuna nga siya nagpildi ato. Ginoo. Verse 37 please. Tanamo sa amen. And David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion. It was the Lord. Not because David maayo siya or kusgan siya. It was the Lord. He recognized that it was God. It is his past. It is the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. So ang iyang experience sa leon, nga iyang napildi ang leon, napildi niya ang bear, o ingon siya, He will deliver me out of the hand of this Philistine. Amen? So yun si David, ang Ginoo nga nagtabang nako, nagluwas nako gikan sa leon o sa uso, nga dagko kaayo, nga ako silang nalupig, ako silang napatay, naluwas na ko mga karniro nga akong gibantayan, maupod nga Diyos, nga muluwas na ko gikan sa kamot ani nga Pilistihanon. And Saul said unto David, go and the Lord be with thee. David remembered his past victories with God. Do you have past victories with God? Na ba? Karon na ay temptation, kapasar man ka last year. Amen. Karon na ay mga negative thoughts. Uy, nakadaog ka last year. Hinundumi ito, gitabangan ka sa Ginoo. Karon nga year, wa ka kabaw kung saan na po imong need. Uy, gisuplayan ka last year. Amen. Tabangan ka sa Ginoo karon. That will keep us build or help us build our prayer consistently. Nga naman, kay gibutang man tos kasing-kasing nga kaniadto gitabangan ta karon tabangan gyapon ta because it is the same God. A chorus of a gospel song entitled With All the Miracles. A chorus sa kanta nga With All the Miracles puts it like this. With all the many miracles, why don't you think it's possible?
With all the many things we've seen, why do you think it's just a dream? With all the things He's done for us, don't you think it's time we trust? Remember what is possible with all the many miracles. Sa kadaghan ng milagrong nangagi sa imong kinabuhi, karon pa ka nga wa na isalig sa Ginoo. Sa kadaghan ng milagro nga naabot sa imong kinabuhi, karon pa ang Ginoo di kadaog. Kadaghang dagkong problema nga gisulbad sa Ginoo, karon pa nang problema dili masulbad. Remember or keep in heart those prayers answered by God. Every day na para ma-build up na to atong prayer life consistently. Amen? The more we remember those days that we won because of prayer, the more we depend on God in prayer. Inong hinduman, hindot kay ang Ginoo, maayo kay ang Ginoo. The more you remember, the more you remember, the more you praise God, the more you sing to God. Sige lang, Lord. Sama sa una, Lord, ha? Ingno naman Ginoo, Lord, dating gawi, Lord. Di na ko kaya karon, bugat karon, dating gawi, Ginoo. My heart has been broken before, pero imong gimend, imong gitahi. Sa una, karon ana sa situation, Lord, 2025. Dating gawi, Lord, ha? Tabangi ko. Keep trusting God. Amen. Kay ang Ginoo, naa karon na yung mutabang nato, pero kinahanglan kita ang mo decide nga mohimo ta og consistent nga prayer life. Mo build up tas tong kagalingon. First of all, unsay una? Keep a humble thought that you need God. The moment nga kanang pride nato mo build up na gani, lisod na kay na. Ikaduha, keep a hunger for God. Amen? For the presence of God. Magbaton lang itag longing sa Ginoo. Lord, pabatia pa ko sa iyong presensya, giyahi pa ko, ubani ko sa tanan akong lakang, sa tanan akong lakaw. Kanang bang pray without ceasing, it does not mean nga sige ampo, sige rosaryo diha. O sige kag yaw-yaw diha. No. Keep a prayerful heart. Sige naglakaw ka, nang laba ka, imong kasing-kasing, gaampo, imong nuhuna, gaampo. Muna pray without ceasing. Every decision, when ka, Lord, bangay ka, Lord, kay nako i-approach nga tao, Lord, bangay ka ron, Lord. Padong dito, lakaw, Lord, bangay ko, tagay ko favor, ani. Amen? Hapon, adto ko sa munisipyo, bayar ko sa tubig. Yung ko sa Lord. So, layan, kung nakunig adto ang yuta, kay mura naagid ko'y kutob nga, wag yun pa ni mabahig para sa tax exemption. So, ni adto ko rito, Lord, gamay-gamay lang kabayad in taon tag 2,000 nga buhis. Kay, wa man ta kabuhis og 7 years. 7 years tribulation. Kinahanglan man gyud na nga i-file og personal para atong mapasar sa tax exemption. Sige lang. Ang bayaran unta 200 ra unta kada tuig nya, less pag yung 20% kung November, December ka mag-tax. Yung sa mga untay kalibutan. But it gave me wisdom. It gave me things to discover nga ingon ani di ay. Sige. Pero ato gyapong i-process ang tax exemption bisa gamay ra kay ang yuta di ay buhisan, ang building pud buhisan. So kung magpadako tag building, di ito na-applyan, nga naaman to opportunity nga ma-tax exempted ta. So ato nang applyan karong tuiga, tugod sa Ginoo. Amen? Ato na mga experience, mayon ko si Lord. Ay, nagpalabig dako, Lord, wajid yung kwarta ni Lord. So namay gamay na ipit, ang giipit, samot ka ipit. Sige lang, atong gibayran kay para watay tulubagon sa Ginoo sa gobyerno. Amen. In every kanabang situation sa mga kinabuhi, you pray. Lakaw, Lord. Bangi may karon, Lord. Lakaw may karon, Lord. Nakoy adtuon, Lord. Nakoy inanion. Giyahi ko, Ginoo. Kay importante kay na. Let's pray without ceasing. Of course, you will have a prayer life at home. Amen. Dili man ta mga munghi nga sige na tag ana diha. Di na maoy pasabot sa Ginoo. But pasabot sa Ginoo nga kini atong kasing-kasing mainampuon bisag asa ta mo adto. Keep a hunger for the presence of God and keep in heart those prayers answered by God. Ayog kalimti. Kay mga kabug-aton ron. Kasi dili man na first time nimo. Kaagi naman ka ana. Amen. Pabati na to sa Ginoo nga ato siyang gikinahanglan matag adlaw. Bisag okay lang ang life, ato siyang gikinahanglan. Amen. So maybe dugangan pa na sa Ginoo next time. So
kining tulo ato nang i-apply para ma-build up atong kinabuhi. Nindog ta palihog. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord, for reminding us and giving us the challenge tonight to pray without ceasing, to always pray, to continue in prayer, to be instant in prayer, to be consistent in our prayer lives. Lord, here are some thoughts that you've given to us tonight from your word. Nga mga butang nga angay namong i-apply para magsigig yun mig ampo Ginoo. Tabangin mi Lord nga sa matag adlaw sa tanang panahon, among ibutang sa mga nahuna nga amo kang gikinahanglan. Walay adlaw, walay gabi nga dili ka namo gikinahanglan Ginoo. Tabangin ming magbaton og kagutom, pangitaon ka namo Lord God ang imong presensya Ginoo. Og tabangin mi nga kanunay namong hinunduman ang mga pagampo nga imo nang gitubag. Dalaygon ka ni kagabion sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Babilin sa pagduko sa ulo piyong sa mata. Karong gabi una, as we enter 2025, makaingon ka, Lord, tabangi ko, ang mo-build up pagyod og consistent prayer life, og tabangi ko nga kining tulo, ako ning ibutang sa kung huna Ginoo. You may come to the front and deal with God. Lord, tabangi ko. My heart has been broken, o na ako yung mga kabugaton, na ako yung mga nahiubsan, pero Lord, you are my comfort. You are my comforter. And you have done this before. Musalig ko nimo Ginoo. I have needs today, na ako'y mga panginahanglan, na ako'y sakit, pero ako na ning naagian sa una Ginoo. I will trust you, Lord. Okay? You come to the front. Ingna ang Ginoo, pag-istorya yung Ginoo. To help us to be consistent in our prayer lives. Mahimong makarunayo ng atong pag-ampo. You pray. Mga bata, pagpundo mo, papundo. Ayog sa muka ng mga nag-ampo. Heavenly Father, we thank you for this evening, Lord. Thank you, Lord, for the message tonight you've given to us. Help us, Lord, to continue to build our prayer lives. Kung naman na mo diri Ginoo, nakapaton og kaluyahon sa ilang kinabuhi sa pag-ampo. I-revive, pagbalik, dasiga, pagbalik Ginoo. Kay ang pag-ampo, among panlaban, among hinagiban, ug dako kayog benepisyo ang pag-ampo Ginoong Dios. Tabangi mi nga mahimong mainampuon Ginoo. Kaya tanan gitugyan ang kanimo gisalig lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ang Ginoong luwas. Amen. And the people said, Amen. Mag-awit tago sa kaawit palihog. Samtang hatag ta if there be some offerings we want to give tonight. Igatugyan kong tanan. Verse 1, all together sing.
Ginoong Diyos magbubuhat sa kalibutan. Gamhanan ka, hari ka sa tanang butang. Way makalabaw nimo sa imong magkayo, imo gayod nga gipaka matyan ako. Igatog yan kong tanan sa tilan mo, Amahan, tungod ikaw ang mihatag kanako kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon ug pasidunggan sa pagdayeg, sa pagdayeg sa katawhan. Unsay saktong igabalos nako kanimo, ang bahandi angay bang ibayad ko, ang kinabuhi ko nga nagagikan sab kanimo. Ginoong Diyos akong tanan kuhaon mo. Igatog yan kong tanan sa tiilan mo, Amahan, tungod ikaw ang nihatag kanako kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon ug pasidunggan sa pagdayeg, sa pagdayeg sa katawhan, sa pagdayeg, sa pagdayeg sa katawhan. Precious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening once again. Salamat, Lord, sa imong pulong, taga-ime grasya, nga ang imong pulong among ma-apply sa imong pagpauli, Ginoo. Kung sa may mga dautan or mga butang nga naghatag na mong pagbugong, nga mahimo ming serious o mahimo ming consistent sa mong pagampo, kwaa, Ginoo. If there be any pride in our hearts, if there be any bitterness in our hearts, please forgive us and we release it, O God, in the name of Jesus. Or mahimo pa ming duol diha kanimo, Ginoong Dios. Ubani ang matag-usa nimo kamakanakan sa pagpauli, ihatag ang safety protections kadalanan, amo kang gikinahanglan, Ginoo. Magpanalangin ka for the rest of the week. Supply our needs, bless our homes. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan.